Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Again, kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo moment na mag-live tayo, manonotify kayo kapag mag-update tayo ng mga videos. Ayan, so maraming salamat po sa inyong suporta at pagtiwala sa ating Munting Tinig channel. Ngayon, pag-usapan natin yung nagpapaiyak na naman sa mga Duterte supporters. Bakit? Kung ang prosecution ay napagbibigyan sa kanilang mga kahilingan at saka kanilang mga appeal, bakit po ang kampo ng mga Duterte hindi po napagbibigyan sa kanilang mga requests? Yan ang ating pag-uusapan kasi update tayo sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Kasi po, meron pong tinatawag na pag-approve ng International Criminal Court sa extension, no, na hiningi po ng prosecutor para sa witness disclosure. Okay? So ICC may extension sa witness disclosure. So ito po yung balita mga kamunting tinig na kung saan ay nagpapaiyak naman sa kampo ng mga Duterte dahil binigyan po ng International Criminal Court or ICC ng extension ang prosecution para po maisumite ang kanilang mga ebidensya at pangalan ng mga testigo kaugnay po sa kasong may kinalaman sa war on drugs sa ilalim po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At mga kamunting tinig, ayon po yan sa dokumentong inilabas po ng noong Mayo 20, okay, binigyan po hanggang Hulyo 1, 2025 ang prosecution panel, habang Hunyo 20 naman po ang deadline para po sa mga aplikasyon ng non-disclosure o hindi agad pagsisiwalat, okay, sa pagkakakilanlan o identity ng mga testigo. So ayon po sa prosecution, kailangan nila ng oras para maprotektahan ang mga testigo mula po sa posibleng panganib. So ang kasong ito ay bahagi po, mga kababayan, mga kamunting tinig, sa patuloy ng preliminary proceeding ng International Criminal Court na kung saan di umano'y sinusuri ng posibleng paglabag sa international law kabilang ang crime against humanity. So naninindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi dapat saklaw ng jurisdiction ng ICC ang bansa matapos ang pagkalas nito sa Rome Statute noong 2019 or 2019. Bagamat iginigiit naman ng ICC na may jurisdiction ito sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas. So habang papalapit ang itinaktang paglilitis, inaabangan kung papaano uusad ang proseso ng International Criminal Court. Klaro po yan. Nanindigan naman talaga yung ating gobyerno na walang jurisdiction ang International Criminal Court. Bagamat iginigiit ng ICC na mayroon pong jurisdiction ito sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang Pilipinas. So nakita nyo po yan mga Duterte diehard supporters. Pero ito, ilang beses na kasi nag-apila. Merong request ang Duterte camp na tanggalin itong dalawang judges ng ICC dahil po sa issue ng impartiality, no? May pagkabias di umano, kaya nagpoprotesta sila na dapat mag-inhibit o umalis na itong dalawang judge o paaalisin ng ICC. Pero hindi po yun siya pinagbigyan. So lang mga request ng mga Duterte camp sa International Criminal Court, palagi pong butata. Sa bagay, wala namang mga substance. So ibig sabihin, mahina talaga yung abogado ni Rodrigo Roa Duterte. Pero umaasa pa rin ang mga DDS na ibagtanggol ni Kaufman si Digong. Pero sa punto na ito mga kamunting tinig,
yung pagbibigay po ng extension sa witness disclosure, kinontra na ito ng mga Duterte camp na dapat daw di umano ay hindi palawigin. Yung witness disclosure. Ito namang ICC, gumawa sila ng desisyon. So, binigyan po nila ng extension ang prosecutor. Sa bagay nga naman, delikado naman po ang mga testigo. Kasi posibleng may mga panganib o mga banta sa kanilang mga buhay. Kasi may mga witnesses na hindi po na-disclose So, kaya kailangan po nilang i-disclose yun. Diba, sabi po nga dito sa report noon na hanggang Hulyo 1, 2025 ang prosecution. So, habang Hunyo 20 naman ang deadline para sa mga application ng non-disclosure o hindi agad pagsisiwalat ng mga pagkakilanlan ng mga testigo. So kasi ang reason po ng prosecution, kailangan nila ng maraming oras, kailangan nila ng sapat na oras para po sa kaligtasan ng mga testigo mula po sa posibleng panganib. Okay? So yan mga kamunting tinig yan na naman ang inaalburuto. Bakit kasi ang prosecution pinagbigyan? Uy, matindi ang pumalit. Deputy prosecutor ang hahawak, ang papalit kay Karim Khan. Dahil parang matindi ata yung kinakaharap na legal battle ni Karim. So siya po ay pansamantalang bumitiw bilang miyembro ng prosecution panel. Pero mas mabagsik ang pumalit sa kanya kasi deputy prosecutor. So, ayan panibagong kabiguan na naman to sa kampo ng mga Duterte. Lalong-lalo na naman ito magwa-wild. So, uulitin ko sa inyo mga kamunting tinig. Update po tayo sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na kung saan ay alam natin na hindi nagustuhan ng kampo ng mga Duterte itong pagbibigay ng extension sa witness disclosure ng International Criminal Court na favor naman sa panig ng prosecution. So to make it the story short, binigyan ng International Criminal Court ng extension ang prosecution panel para po maisumiti po nila yung mga ebidensya, yung mga pangalan ng mga testigo kaugnay po sa war on drugs ng dating Rodrigo Roa Duterte o in general Duterte administration. So ayon po sa mga dokumento na inilabas, 'di ba, noong May 20 na pag-alaman po natin na ang International Criminal Court ay binigyan nila hanggang June 1 or July 1 pala, July 1. Hulyo, July 1, 2025 ang prosecution para habang what you call this, Hulyo Hunyo or June 20 naman ang deadline para po sa mga aplikasyon ng non-disclosure o hindi agad pagsiwalat ng mga pagkakakilanlan ng mga testigo. No? Sapagkat ayon po sa prosecution, kailangan po nila ng sapat na oras or time para maprotektahan po ang mga testigo sa posibleng panganib. At tandaan po natin na ang kasong ito ay bahagi po sa patuloy na preliminary proceeding ng International Criminal Court na kung saan sinusuri po ang posibleng paglabag sa International Criminal Court or international law. Kabilang na po dyan ang tinatawag na crime against humanity na kinakaharap po ni Rodrigo Roa Duterte. At ito pa ang matindi, mga kamunting tinig, nagagalit ang kampo ng mga Duterte sapagkat bakit po pinagbigyan ang prosecution samantalang ang mga request ng defense ay palaging butata. Sa punto po mga kamunting tinig sa usapin ng International Criminal Court, alam naman natin na nanindigan po ang gobyerno natin na wala pong jurisdiction ang Pilipinas or wala pong jurisdiction ang gobyerno ng Pilipinas. Okay? Or what we call this, naninindigan po ang gobyerno ng Pilipinas
na wala pong jurisdiction ang International Criminal Court, na hindi saklaw ng jurisdiction ng ICC ang bansa sapagkat kumalas na nga ito sa Rome Statute. Noong 2019, panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na self-serving. Pero maliwanag naman po ang sinabi po ng International Criminal Court na mayroon silang jurisdiction sa mga krimen na naganap habang miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court o ng Rome Statute. So kaya nga po, sinabi na po ng ating mahal na Pangulo yan na wala pong jurisdiction ng ICC, pero hindi po tayo pwedeng hindi tumalima sa obligasyon natin sa Interpol. Oo, sapagkat klaro naman po, di ba? Oo, ang kaso ay nangyari po panahon na hindi pa po umalis ang ICC, ang Pilipinas sa International Criminal Court. So habang papalapit na ang itinakdang paglilitis, inaabangan kung paano po uusad ang proseso ng International Criminal Court. So isa lang po ang malinaw ngayong gabi na ipinapaliwanag ko sa inyo na ang ICC may binigay na extension sa witness disclosure. At tagumpay po yan, okay, on the part of prosecution panel. Sa kabila ng kinakaharap na problema ng prosecutor, pero yung paglabas po ni Karim, pagbaba po ni Karim, ay hindi po makakaapekto sa takbo ng kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Bagamat, okay, magiging dahilan pa yan ng posibleng pagpapalawig ni Rodrigo Duterte sa hearing. Okay? Kasi expected po na timeline 7 or 8 to 10 ang paglilitis kapag after na magkaroon ng tinatawag na confirmation of charges. And then, ang possible na penalty, 30 years imprisonment. Pero marami pong mga request ang kampo ni Rodrigo Duterte na hindi po pinagbigyan, lalong-lalo na yung interim release, okay, yung hindi pagpapalawig ng identification ng mga witnesses, at saka yung request nila na dapat tanggalin po ng ICC ang 2 judges na humahawak ngayon sa kaso po ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil ang giniit po nila na reason ay issue ng impartiality or bias. So, tagumpay ang prosecution, kabiguan naman ng defense. At yan po ang update sa Duterte, Duterte case sa International Criminal Court. Sana maliwanag po sa inyo yan. Iiyak naman ang mga Duterte Dehad supporters ng mga bulayog.